Sir Arnold, sa'yo ba yung arnimic@gmail.com? Tama ba? Ikaw ba yun? Okay. Please check your email, sir. May nasend akong email kasi mukhang wala ka pa dun sa ano. Wala ka pa sa GC. Hindi, kailangan naka-add ka dun sa GC kasi part dapat ikaw ng ano ng GC natin. Chinek ko, wala ka dun sa Junior Strategist na GC. Wala ka rin dun sa 5-day Facebook Ads Challenge na GC. So, check mo yung email mo ngayon. Wait lang ha. Merong mga naliligaw eh. Yes po, please check your email. Okay, naliligaw si Ma'am Los Santos. Okay, okay. Okay, marami ng tanong, sorry. Nalibang ako. Um, good evening, Coach. Paano po maka-access? Okay, good na to. Coach, ano po ba yung term na ginagamit ng iba na audit sa Facebook ads? Ano po ba yung term na ginagamit ng iba na audit sa Facebook ads? Pag sinabi mo kasing audit, ibig sabihin i-audit mo yung previous campaigns ng previous agency, previous media buyer na nag-run ng ads nila. So, yun yung audit. Ibig sabihin, i-audit mo, bibigyan mo ng interpretation yung data na nakikita mo sa Ads Manager based doon sa assumption mo na Mr. Client or Miss Client, based po sa observation ko, according to the data, the best performing audience are the following audience, and also the best performing ads are the following ads, and based on in my observation, ang cost per result po or cost per acquisition is this much, and what we can do for this specific campaign is we can test things like this, blah blah blah, etc etc. So kung ano yung ibang term na ginagamit, I don't know kung anong ibang term ang ginagamit ng ibang media buyers, but let me know kung meron kang ibang term na ginagamit nila, kasi yun lang yung alam kong term na ginagamit, which is yung audit. No, i-audit mo yung FB ads nung client mo. Okay, so sana nasagot ko yung tanong na yon. Coach, when is the best time mag-run ng lookalike audience? At least if you have 100 conversions na, okay? 50 conversions, pwede rin naman. 50 to, basta mga 100 conversions na. Ibig sabihin ng conversions, it's either lead or sales. Kasi you are trying to create a custom event dun eh. So, either of the two, pwede ka nang mag-create ng lookalike audience. If your account has been running for quite some time, let's say 3 months or up to 6 months na, you can create lookalike audience. That's the best time. I would say na anong tawag dito, na mag-start ka mag-create ng lookalike audience based sa video views muna habang bago pa yung ano mo, yung page mo. Tapos kapag medyo marami-rami ka ng conversions, marami ka ng leads, marami ka ng sales, then you can create lookalikes based on doon sa data na yon. Meron tayong tutorial doon sa Digital Scientist course on how to create lookalike audience based of the email list, lookalike audience based of the website visitors, lookalike audience based doon sa engagement, etc. etc. So, different lookalike variations. So, nandoon yung sa course natin sa senior specialist na course. Okay? Ang purpose ng digital scientist na course, if meron kang questions dun sa senior specialist na course, yun yung chance mo para itanong sa akin yung lessons na yon doon sa senior specialist course. Okay? Kapag nag-avail ka ng digital scientist course. Pag meron kang hindi maintindihan, kasi ang ginawa ko doon sa senior specialist course, kinumpak ko na lahat nung posibleng maging tanong
no? Doon sa course na yon, kinumpa ko na siya. Then yung digital scientist talagang yung continuity nung senior specialist, kasi pag pinanood mo kasi siya yung senior specialist, alam ba na natapos mo yung senior specialist, ina-assume ko na agad na meron kang questions out of this course na senior specialist, kasi baka may mga pointers doon na hindi mo talaga naiintindihan. Sa digital, kapag nag-avail ka ng digital scientist, yun yung time mo para itanong sa akin yung specific na ano tawag dito, na topic na yon. Katulad nung isang student natin, si Sir Dominic, nag-avail sa akin yun nung previous batch, before nung batch na to. So may mga tinatanong siya about dun sa iOS 14 update, yung attribution model kasi yun eh. So kapag hindi mo alam yung attribution model, nalilito ka kung bakit sobra yung nakikita mo sa ads manager or kulang yung nakikita mo sa ads manager, pero meron ka namang sales dun sa back end, nandoon yun sa senior specialist na course, na-explain ko siya doon. Okay? So, okay, naka-join na si Ma'am Los Santos. Okay, alright. So sana nasagot ko yung tanong ni Sir Josh. Ma'am Mary Joy, usually po ba kapag new page, ilang ads ang ira-run mo bago ka makapag-expect ng sales? Wala pong specific number of ads bago ka maka-expect ng sales. As soon as na ni-launch mo yung campaign mo at compelling yung ad mo, na engaging, compelling, it can solve a problem, expect sales right away. On the first day, second day, may sales na dapat yan. Kahit na wala ka pang followers, kahit 10 pa lang ang followers mo. Wag kayong maniniwala na kailangan mo maging 1,000 followers, 10,000 followers bago. No. Kahit 10 pa lang ang followers ng page mo, pwede ka na mag-optimize ng sales. Basta importante, Facebook ad compliant yung ad mo. Okay? And hindi ka nagva-violate ng mga rules and regulations nila ni Ninong Mark Zuckerberg. So dapat coach, paano namin nalalaman kung magva-violate kami o hindi? Nando dun sa lesson po natin sa Junior Strategist na course. Please review that part, kasi sinabi ko doon kung ano yung mga dapat mong iwasan, dapat mong gawin, dapat mong sabihin at hindi mo dapat sabihin sa ads mo para hindi ma-restrict yung ad mo. Okay, sana nasagot ko yung tanong ni Ma'am Mary Joy. Pag Arnie, pag may client coach, just in case, ano ba yung laman ng discussion prior to start the project? Example, target, objective, metrics. Pag may client coach, assuming bago yung client mo, ano ba yung laman ng discussion? Ang laman discussion dapat is tanong mo lagi sa client mo, ano yung objective ng campaigns, ano yung goal mo, ano yung gusto mong ma-achieve, sino yung target audience, magkano yung cost per acquisition, yung ideal cost per lead, yung ideal cost per purchase. Dapat alamin mo yon. And hindi natin madidiscuss yun dito, Sir Arnie, pero every bi-monthly coaching sessions po natin, kasama po yung sa mga pag-uusapan natin. So you can ask questions about ano yung mga pinag-uusapan ng discussion about kung may bagong client, etc. So kailangan mong specific na maintindihan kung ano yung requirements nila, kasi I guarantee you guys, magbabardagulan lang kayo ni client, hindi kayo magkakaintindihan, tapos sasabihin sa'yo, your ads suck. Your campaigns don't work. You don't know what you're doing. Gaganunin ka ni client. Kasi nga, hindi kayo nagkaintindihan sa umpisa pa lang. Up until today guys, meron akong mga clients na gano'n. Nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan kasi ini-expect nila sa akin, katulad nun yung Singaporean client ko, binobomba ako ng binobomba na kailangan niya ng 100 opt-ins sa Hong Kong kasi nag-ads ako sa kanya sa Hong Kong. Yung Taiwan niya okay, yung Hong Kong talagang sobrang mahal. Sabi ko sa kanya, would you want me to optimize for leads that is ano tawag dito, that is generating between $60 to $80 per lead? Tapos if you want me to generate 100 leads out of the requirements that you need from me, that would be equivalent to between 8,000 to
US dollars. Are you willing to pay that amount? Dapat ipaintindi mo sa kanya na kailangan mo ng leads na ganito, na 100 leads, pero may kaakibat na computation yon. Kaya yun ang ipapaliwanag ko sa inyo guys ngayong gabi para maintindihan nyo as a media buyer na hindi basta-basta yung trabaho natin. Nag-iisip tayo as business owner. Kahit media buyer pa lang tayo, ang mindset dapat natin as a business owner, naiintindihan natin yung business ni client. Kasi pag hindi natin naiintindihan yung business ni client, hindi mo rin naiintindihan yung role mo as a media buyer. Hindi mo naiintindihan kung magkano ba yung cost per acquisition, customer acquisition cost, yung ideal CPL nila, yung ideal cost per purchase, magkano ba talaga? Pag nag-meet kayo doon, mag-swak kayo ni client. Okay? So dapat maset mo yung expectations versus reality. Kasi inihinga ka ng amount. Ipakita ko sa inyo ngayon maya-maya. Pero yun, medyo napahaba ako doon. Sana nasagot ko yung tanong na yun. Ano? So, Mary Joy, di ko po patapos yung 4-day video. Not sure if na-discuss to, pero may possibility bang targeting yung audience na tina-target ng competitor business mo? Yes. Kaya po nagkakaroon po ng competition sa auction, 'di ba? Natatandaan mo, although kung hindi mo pa napapanood yung day 2, nakikipag-bid ka sa other advertisers within the same interest targeting na tinatarget mo yung isang user na yon na mag-convert sa ad mo. Tapos kung sino yung nakikita ni Facebook na engaging, tapos nagko-convert doon sa ads na yon, mas binibigyan ng priority ni Facebook na ipakita yung ad ng kabila na nag-engage. So as a reward, binibigyan ka ng reward ni Facebook, pababaan yung CPM mo. Kapag hindi engaging, hindi relevant, hindi nagko-convert yung ad mo, tataasan ka ng CPM. Ang magiging repercussion, pag tumaas ang CPM, kukunti ang makakakita ng ads mo, kukunti yung magki-click, kukunti yung magko-convert until such time na mag-give up ka na, ipapatayin mo ng ad mo. So talo ka sa auction. Yun ang ibig sabihin doon. Okay, yun yung sagot ko doon sa kay Mary Joy na tanong. Okay, Los Santos. Coach, wala naman pong expiration yung access namin sa video. Hindi kasi ako naka-attend ng 2 days. Yes, ano po yan? Lifetime access po yan, Ma'am Los Santos. No? Pwede nyo pong i-access yan anytime you want. Okay? So, for example po, gusto ko kopyahin yung target audience ni Skechers. Pwede ko po makita sa audience targeting yung page nila. Yes. Makikita mo siya sa ads library. Okay, share ko sa iyo itong ano, pangalan nito. Teka lang. Makikita mo siya sa Facebook ads library. Share ako ng screen. Okay. Punta ka dito. Facebook ads library. Oh my God, ang bagal ng aking internet. Okay. Punta ka ng Facebook Ads Library. Super bagal ng net ko. Why ganon? Kapang. May mga times na ganito, nakakabwisit si Globe. Parang gusto ko na lumipat ng Mars eh. Teka lang. Bago ko ng browser. Makasakali lang. Minsan sa browser eh. Tanong ni Ma'am Mary Joy, no, kung sa Skechers ba, teka lang. Tingnan natin kung merong ads si Skechers. So, ito, punta ka dito sa current location, i-all mo lang, all. Add category, all. Tapos tingnan natin kung merong ano si Skechers, kung merong ads ngayon, currently. Let's say ito, 7.7 million eh. Baka ito, meron to siguro. Ayan, meron siyang ad. So makikita mo yung kanilang running na ad, ano yung mga active na ads nila ngayon, tapos yung variation ng copy nila, ayan. So, ayan, pare-pareho ng copy, pero magkakaiba ng image. Ayan, isang copy lang yan pero magkakaiba ng image. So, teka lang.
Hindi, wag na. Kasi maingay eh. Bukas ba yung bintana? Pakibukas yung bintana. Mainit eh. So yun, makikita mo dito. Anong pages po, kahit small branch or local branch, makikita po. Oo, makikita mo lahat ng page na nagrarun ng ads. Gusto mo si Digital Homey, makita mo kung ano yung nagrarun na ads ni Digital Homey. Ayan o. Ayan o. Kita mo yung page ko. Ayan. So ito yung mga ads na nagrarun ko. Ayan. So kita mo yan. Okay, sino pa? Magbigay ka ng page na gusto mong ano, na gusto mong makita. Amazing daw sabi ni Ma'am Maribel. Sino pang page? Yung ito stock natin ngayon. Stock natin si ano? Si si Kong TV. Hindi naman nag-add si Kong TV. Sino ang gusto niyang i-stock? Paano po makikita kung ano interest ng audience nila? Very good tong question ni Ma'am Joy. Ma'am Mary Joy, paano mo makikita kung ano ang interest ng audience nila? Si Real Talk Darbs. Sige, tingnan natin kung meron siyang ads. Real Talk Darbs. Tingnan natin. Ayun o, Real Talk. Teka, HQ Gadgets. Ayan, House of Creatives. Yan, sharing yun eh. Si Real Talk Darbs. Ito yung mga ads niya. Yan. So, Aussie Coffee Roasters. Roasters. Yan. Ayan. Yan yung mga ads na tumatakbo nila. Always Aussie Coffee Roasters. Yan. Okay. Paano mo malalaman kung ano yung ads, ano yung interest na tina-target nila? So, punta ka ng ano mo, punta ka ng profile mo. Okay, punta ka ng profile mo, switch ko lang ano. Tapos hanap ka ng ad na kunyari ito, si funnelfy.io. Ano yung interest na tina-target nila? Click mo tong 3 dots na to. Okay? Tapos click mo to, why am I seeing this ad? Okay? Tapos advertiser choices. Ibig sabihin nito, set their age 25 and older. Kapag wala kang nakitang interest, ibig sabihin niya naka-broad targeting. Wala silang sinelect na interest targeting. Pinabayaan niya lang nila si Facebook nang naka-broad targeting yung kanilang campaigns. Ibig sabihin, 25 years old lang and above yung tinatarget nila. And that's it. Walang interest, walang demographics, etc. etc. Yun lang. Ganun yung targeting nito. Okay? Hanap pa tayo ng isa pa. And by the way guys, kung gusto niyo ng funnel builder, I would highly recommend funnelfy.io. Hindi ako affiliate dito, wala akong kikitain diyan kung gamitin niyo si Funnelfy, but I highly recommend kasi 'yun ang ginagamit ko ngayon na landing page. No? Yung landing page ko ngayon ay si Funnelfy. So I would highly recommend Funnelfy if you want guys to create anong tawag dito? Kunyari ito, gaming licensing. Click ko yung 3 dots. Why am I seeing this ad? Advertiser choices. Ibig sabihin, tina-target ngayon ni gaming licensing yung mga galing sa website nila. Nire-retargeting. Ibig sabihin, itong ad na to, nakikita ko, nire-retarget ako ng ad nito. Kasi gaming licensing website or their partner's website. Okay? Teka lang maghanap pa tayo. Hanap pa tayo dito. Uy, exit to Si Leads Gorilla, ito. Click ko yung 3 dots. Tingnan natin kung ano yung tina-target na ad. Ayan, broad targeting lang din. Wala siyang interest targeting, walang demographics. Hanap tayo, isa pa. Etong Odoo. I'm seeing this ad. Advertiser choices. Ganun pa rin. Broad pa rin. Wala akong walang targeting na Ayun lumabas yung sarili kong ad sa akin. Ayun sarili kong ad lumalabas sa akin. Visit. Okay. Di ba kayo nasusuya sa ad ko, guys? Ito. Tapos ito, why am I seeing this ad? Tingnan natin. Ganun pa rin. So, mukhang wala tayong makikitang may interest targeting talaga. Broad pa rin. Puro sila broad. Ayan, pansinin nyo guys, kahit na walang interest targeting, kayang hanapin ni Facebook yung audience na target nyo. Kahit broad na broad dyan, walang interest. Okay? So, question.
May way po ba, ah, pwede po bang ma-check yung targeting pag duman ads sila sa feed nyo? Okay. Pwede lang ma-check ang targeting po yun. May way po ba palitawin yung ads ng competitor mo sa sarili mong feed? Hehehe. Puro ads yung feed mo, coach. May tools ka bang gamit to filter ads? Okay. So, sagutin ko to, may way po bang palitawin yung ads ng competitor mo? Simple lang, puntahan mo yung page nila, mag-engage ka sa page nila, panoorin mo yung video, maya-maya may ads na lalabas sa'yo. Ganun lang yan. Ganun lang kasimple. Okay? Puro ads yung feed mo, coach. May tools ka bang gamit to filter ads only at ma-invisible yung post ng friends mo? Wala. Hindi ko sure kung ano yung ano mo dito. Ah, ano yung ibig sabihin mo diyan? Hindi ko masundan. Sorry, Ma'am Mary Joy. Please elaborate, no. Lagi po lumalabas yung ads nyo, coach. Okay. Mas mahal po, coach, pag hindi detailed targeting. Same po ba sa inyo? Mas mahal po, coach, pag hindi detailed targeting. Ganito, kapag nag-uumpisa pa lang kayo mag-ads, as in wala pa kayong historical data, mag-interest targeting kayo. You are telling Facebook that these are my target audience for at least, let's say, 3 months, 6 months. Mag-interest targeting muna kayo. As soon as you get more data from your ads, then Facebook will have the ability to find more audience similar to what you have targeted before. Okay? Yun yung kagandahan na meron ka munang tinarget. Ibig sabihin, kung parang bata, tinuruan mo muna siya na kumain ng anong tawag dito ng ng pagkain, tapos alam niya nang kainin niyo sa susunod, tapos pwede na siyang kumain ng hard foods yan, etc. etc. Yan, na-season na yung pixel, correct. So, ibig sabihin, na-train na siya, alam niya na kung saan siya pupunta, hindi na siya pasikot-sikot kung saan-saan pa. Okay. Ma'am Mary Joy, may isa po kasing e-coms coach na gumagamit ng isang tool, puro ads lang lilitaw sa FB feed mo. Nakalimutan ko yung tool na yun na i-download mo sa Chrome. May isang tool, puro ads lang lilitaw sa FB mo. Hindi ko sure yun kung anong tool yun, Ma'am Mary Joy. Hindi kasi ako masyadong ano sa e-com. Yung e-com part kasi, hindi ko siya strength. Ang media buyers kasi, may kanya-kanyang strength yan. Ang strength ko more on local business, coaches, mga ganun, yung consultants. So kaya napunta rin ako sa coaching program kasi yun yung expertise ko sa coaching. So as a media buyer, guys, gusto mag-ano rin kayo, mag-specialty rin kayo ng inyong niche. Halimbawa, media buyer specializing real estate, media buying specializing insurance, media buyer specializing local businesses. Madaming niche. No, media buyer specializing gyms, media buyer specializing life coach, etc. Yung mga ganon. So, meron kayo dapat specialty. Pero ako kasi naka-specialize ako sa coaching and local businesses. Okay? Pero pag e-com, hindi ko siya masyadong forte. Although, alam ko ang e-com. Okay? So, okay, Turbo Ads Finder po. Turbo Ads Finder daw, sabi ni Sir Harold. By the way, guys, if you want to si Sir Harold po ay one of my former colleagues sa isang client ko. He is natawag dito, an expert sa GHL. No, if you want guys to contact him, just drop your email Sir Harold dito sa chat para at least kung sino yung gustong magpatulong ng Go High Level. Sir Harold po is an expert sa Go High Level. Okay? Okay, so sa newbies po, sa media buying, anong niche po ang inyong recommended? Pag newbie ka pa guys, wag kayo munang mag-niche. Mag-niche down. Pag newbie pa kayo, wag kayo mag-niche down. Mag-general new media buyer kayo. Tanggapin niyo lahat ng niche na pumapasok sa inyo. Tanggapin niyo lahat ng client na merong posibleng makuha kayo until such time na dumating yung time na
na-realize mo na mas magaling ako sa part na to. Mas expert ako sa niche na to. Then niche doon ka pa lang mag-niche down. Okay, wag kayong mag-niche down nang wala pa kayong alam na yung pala talaga yung niche na bagay sa inyo. Okay? So last na, pwede po ba ako mag-FB ads for YouTube channels ng mga clients ko? Pwede po ba ako mag-FB ads for YouTube channels ng mga clients ko? Hindi ko magets to, ma'am. Yung YouTube channels nila, i-ads mo yung link ng YouTube channel nila, pwede. Pwede mong i-drive yung traffic papunta doon sa YouTube channel nila, pwede yun. No? Yep. Si Sir Dan, yes. Quiet ka na lang dyan, Sir Dan. Okay? Yes po. Okay, good. So, sa newbies po, okay na. Okay. Los Santos, magpataas ng likes, followers, engagement campaign. Yes po, Los Santos. But do not spend your money sa page likes and followers. Wag na kayong mag-spend diyan. Anong tawag dito? Teka lang, may message ako. Wag na kayong mag-spend ng anong tawag dito? Wait lang Okay. Kulit naman itong client ko na to. Apple pa. Nasa live ako eh. Magpataas ng likes and followers. I would not recommend Ma'am Lo Santos. Ano mo lang, anong pangalan na ito? Mag-launch ka na kaagad ng campaign mo kahit na 10 lang yan, yung page likes mo or followers mo. Walang problema yon. Siguro naman meron ka namang 20 family members na pwede mong i-invite na mag-like dun sa page mo. Then after that, launch ka na ng ads kahit na sa 10 lang yung page followers mo. Walang problema 'yun. Okay, kasi over time mag-accumulate yung page likes mo. Diretso na, hindi na mababan. Yes, hindi mababan. Basta, ito, tandaan nyo basta, merong basta yan. Basta Facebook ad compliant yung iyong ad. Hindi ka mababan. Okay? Sumunod ka sa patakaran ni Facebook. Okay? So, ganun lang kasimple. No? Ano po minimum budget per day ang okay? 100 pesos, pwede ka na mag-test. 100 pesos, tapos isang ad. Isang ad lang. 100 pesos, isang ad yun. 3 days minimum, 7 days, 5 to 7 days maximum na tolerance, no? Kahit walang followers, pwede mag-start ng ads, pwede naman. Kaya lang, masyado namang, wala ka ba talagang kaibigan? Wala kang friends? Kawawa naman. Hindi, pwede, kahit mga 5 man lang, 5 or 10. Pero wag naman yung walang followers. Pero, ang tanong ni Ma'am Michelle, pwede ka mag-run ng ads kahit wala kang followers? Yes, pwede. Kaya lang, hindi mo ma-establish yung credibility mo naman noon kapag wala kang kahit 10 followers. Siguro naman meron naman tayong 10 kaibigan na napapagkakatiwalaan. So pwede na 'yon. Okay? So, okay, hindi ko gets yung ad set. Coach, please clarify ad set. Doon mo iba-ibahin yung targeting mo. Yes, tama. Doon mo iba-ibahin yung targeting. Okay? Dapat po bang pansinin yung sinasabi ni FB, maliit daw yung budget ko na 100 per day and may get the result? No, wag mong pansinin si Facebook. Wag mong pansinin si Facebook na maliit lang yung budget mo. No? Walang problema yon. Sinasabi lang ng Facebook na mag-increase ka ng budget para maka-exit sa learning phase yung iyong ad set or yung campaign. Pero kahit 100 pesos per day, guys, maniwala kayo sa akin, nag-start ako 100 pesos per day. Okay? Trust me. 100 pesos per day doon ako nag-umpisa. Okay? With placements, do you prefer automatic placements or manual placement? Automatic muna sa umpisa. No?
Every time na nagte-test kayo, automatic placements muna yan. Huwag muna kayong magma-manual. Tapos, coach, bakit ganon? Sineset namin 60 pesos per day, wala lang pero ayaw tanggapin. 60 pesos, di ba dapat 56 pwede eh. Sa 56 pesos pwede eh. I'm not sure kung anong error nakikita mo, Ma'am Los Santos, no? So, sa 56 pesos pwede, 60 pesos dapat pasok yan. At least 100 pesos man lang para naman masiyahan si FB kahit paano. So, yun. So, okay lang wag pansinin yung estimated daily results na zero conversions. Yes, okay lang yan. Don't worry. Anong tawag dito? Walang kinalaman yon. Basta't importante, i-test muna yung ad mo. Then, look for any possible optimization ng paano mo iti-tweak para ma-optimize. Okay. Do you recommend detailed targeting expansion at all time? No. At all time, no. Try mo muna ng walang detailed targeting expansion. Tapos kapag mag-launch ka ng bagong ad set na merong detailed expansion targeting. Yung dalawang ad set ang gawin mo, yung isa merong detailed expansion targeting, yung isa wala, A/B test mo. Tapos makikita mo sa dalawa kung alin ang meron. Where it works best, please give example. Okay, I'll give you example, Sir Dan, si Sir Dan, no? Ayun, tama. So, yung isang ad set, may detailed expansion targeting, yung isa wala. A/B test mo. Okay, and then si Coach, patingin nga saan makikita pag halimbawa gumawa ng 2 or 3 ad sets, paano makikita yung kung anong results ang bawat ad sets? Okay, teka lang. Reshare ako ng screen, teka lang. Ano yung tanong ni ano? Okay, teka lang. Punta natin yung happy cherry ads. Okay, share ako ng screen. Ito, Ma'am, si Ma'am Los Santos ba yan? Si Ma'am Los Santos, okay. Paano gumawa ng 2 to 3 ad sets? Halimbawa, nakapag-launch ka na ng isang campaign. Ito, TOF leads, CTM testing. Ngayon, kung gusto mo mag-launch pa ng other ad set, duplicate mo lang to. Duplicate. Okay, duplicate. Tapos, copy kasi yung ano doon eh. So, papangalanan mo to, let's say letter B. No, tapos yung isa letter A. Tapos, yun, may 100 peso budget ka na. Tapos, launch mo ng ng 12 midnight. Yun, 12 midnight. And then, yun. So, meron ka ng dalawang ad set. Okay? So, ganun po siya, Ma'am Los Santos. Kung gusto mo tatlong ad set. Ang gusto ko lang yung halimbawa katulad niya na duplicate mo na. Pero wala kang binago kahit saan dyan. Akala ko mag-change ng targeting pag Okay. naggagawa ng ad sets. Okay, kapag pag magte-test ka, pag mag-A/B test ka, mag-change ka ng targeting. Let's say for example, ganito So ang mangyayari noon, anong tawag dito? Ito, 'di ba, leads campaign. Now, merong ad set dito, nag-run na to for 3 days, assuming lang, nag-run ng 3 days. Pinatay mo ngayon. Okay? Tapos, duplicate mo. Pangalanan natin tong letter A para meron kang basis. Di ba? So, letter A. Duplicate mo ngayon to. Pangalanan natin ng letter B. Okay? Tapos, mag-change ka ng variables mo based doon sa pwedeng interest targeting. Yan, local food instead na foodie. Yon, papalitan mo na siya ngayon ng local food. Okay? Local food na siya ngayon. 18 to 65. Ay, sorry. 18 to 65. Then, 12 midnight. 12 midnight. Sa 100 peso, budget. Okay? And then, publish mo. Okay? Publish mo yan. Wait lang natin. Sorry, Ma'am Maribel, ginawa kong yung mo, ads manager mo. Praktisan. So may letter B ka na ngayon.
Assuming lang na naka-on to for 3 days ulit for 100 pesos. Ngayon, hindi pa rin talaga. O di, duplicate ka na ngayon ng another one. Yung ad na sa ad level mo napapalitan. Halimbawa, itong si local food nag-optimize ng konti, may sales. Kaya lang gusto mo na siyang mag-test pa ng another ad. Ang gagawin mo na ngayon, papalitan mo na yung image diyan. Pag mapapalit ka na ng image to ka na ngayon. Okay, same targeting, no? Same ad set targeting kasi nakita mo si local food medyo maganda ng konti eh. Pero hindi pa ganoon kaganda. Medyo maganda lang ng Yun, konti. coach, siya yung tanong ko. Paano ko malalaman, halimbawa, nagawa ako ng 2 to 3 ad sets. How will I know kung alin doon sa ad sets na yon ang working well and alin yung pangit? So, paano ko siya papatayin? Paano ko Okay. i-off? Depende yon sa cost per acquisition mo, which is yung pag-aaralan po natin ngayong gabi. Ipapakita ko ngayon dito. At least, to. Teka lang, mag-aircon lang ako ha. Medyo mainit. Teka lang. Wait lang guys. Okay, Dok. Which is, pupunta na tayo dito, ma'am, sino may question kanina? So, ano tawag dito? Pupunta na tayo dito sa, teka lang. Client ko masyadong. Okay. Now, punta tayo ngayon dito sa tawag dito. Nasaan na nga ba ako? Wala ako. Punta ako ngayon dito sa computation. Okay, kasi since yung question ni Ma'am sino nga binag-question kanina? Ma'am Los Santos ba 'yon? So, ito yung computation ng FB Ads Metrics formula. Meron kayo nito sa day 5, no? Ma-access nyo tong computation na to sa day 5. Ang tanong kasi ni ma'am, sino nga ba yung tanong? Walang ano dito. Sino nagtanong? Please put your Los hands. Santos. Los Santos, okay. Ang tanong nyo kasi ma'am, paano nyo malalaman kung alin ang pangit, alin ang magandang ads? Bago nyo sabihin kung alin yung pangit at alin yung maganda, kailangan mo munang i-identify yung iyong cost per acquisition. Ganito kasi yan. Okay? Halimbawa, sige, bigyan mo ako ng scenario, Ma'am Los Santos. Anong business ang meron tayong pwedeng dito, example? Memorial lot. Memorial lot. Okay, sige, memorial lot. Magkano ang possible na ad spend mo na pwedeng i-gamitin or pwedeng i-spend kay Facebook? Ano yung tingin mo kaya mong i-spend from the get-go? 10,000. 10,000 pesos. Okay. So, ganito lang yan kasimple. Okay. So, memorial lot, parang anong tawag dito? Magkano yung memorial lot? Magkano, alam ba, may kumuha sa iyo ng memorial lot, magkano ang kikitain mo doon, for example? 4,000. 4,000 pesos. Okay. Ito yung revenue per person. Tama? Revenue per person. Memorial lot. Okay. Now, meron kang ad budget na 10,000. So, lagyan natin ng 10,000 dito. Okay. Now, natatandaan natin na si Facebook nag-charge per CPM. Tama? So, kung magkano yung charge ni Facebook sa yung CPM, yun yung magiging possible impressions mo. Number of impressions. So, assuming lang na ang CPM ni Facebook na charge sa iyo ay 50 pesos, okay, per 1,000 impressions, ibig sabihin nun, for every 50 pesos, meron kang 200,000 impressions. Okay?
Now, assuming na meron kang click-through rate na 1%, okay? Meaning, out of 200,000 na impressions, may nag-click sa ad mo na 1% na lang nung 200,000. Meaning, meron kang link clicks na 2,000 nakatao. Ibig sabihin, nag-click sa ad mo, dumiretso dun sa landing page mo. Click-through rate ang tawag doon. Now, out of 2,000 na nag-click doon sa iyong ad, ay meron kang conversion rate na let's say na lang 1.50% or 1.5% na lang. Meaning, yung 2,000 na nag-click, out of 1.5%, merong 30 ang bumili sa'yo. Okay? 30 ang bumili sa'yo. Sa 30 na yon, ang average order value is per person is 4,000, no? Revenue 4,000. 4,000. Gawin natin dito. Okay. So yung average order value mo dito is 4,000. Okay? Anong mangyayari? Dahil meron kang 30 na sales, ang average order value mo per sale is 4,000. Ibig sabihin, meron kang total revenue na 120,000. Nababalik sa'yo, nag-spend ka ng 10,000, ang bumalik sa'yo ay 120,000. Okay? May ROAS ka, return of ad spend, na 12x. Okay? Ganun lang siya. Ganun ang computation pagdating kay Facebook. Now, sabihin mo, sir, totoo ba yan? Ang laki naman, 120,000. If nakakapag-close ka ng 30 out of 10,000. Okay? Bigyan ka ng senaryo. Ito, pinaka worst case scenario. Assuming na ang CPM mo ay nagkakahalaga ng 500, di ba? Kanina 50 pesos. Gawin ko tong 500 ang CPM mo. Tingnan mo pagmasdan mo tong impression mo ayun na, bumaba sa 20,000. Okay? 500 ang CPM mo, chino-charge ka ni Facebook ng 500 CPM. Teka lang Ulit na itong boss ko na to. Wait lang guys Kinukulit ako ng boss ko eh. Okay. So, asan tayo? So, 500 CPM mo, di ba? 500 ang CPM mo. Kanina 50 pesos lang, tapos assuming lang na 500 ang CPM mo. Tingnan mo yung nangyari. No? Bumaba yung ROAS mo. No? Naging 1.20 na lang, tapos ang revenue mo out of sa 10,000 na nilabas mo sa ads, ang bumalik lang sa'yo is 12,000. Ibig sabihin, out of 20,000 impressions, 200 lang doon ang nag-click, tapos ang nag-convert 3. Okay, sa 3 na yon naka-close ka ng worth 12,000 pesos. Kaya ang ROAS mo ay 1.20 lang. Ibig sabihin, kumita ka lang ng 2,000. Nakuha. Ngayon, tatanungin mo, paano mo malalaman, coach, yung anong tawag dito, yung kung alin yung pangit or kung alin yung maganda. Kailangan mong i-identify yung number of leads mo bago mag-convert sa iyo. Let's say for example, sa 10,000 na yan, na budget mo, okay, assuming na 200 yung nag-click, tapos sa 200 na yon may 50 leads na pumasok. No? May 50 leads na pumasok. Out of 50 leads na yun na pumasok, 3 yung bumili. Okay? Kailangan mong ma-identify kung magkano yung ideal cost per lead mo. Okay? Kasi, halimbawa na lang na 10,000
10,000 divided by, let's say, hypothetically speaking, 50 leads ang nakuha mo, divided by 50, dapat ang cost per lead mo ay wag lalagpas ng 200 pesos. Okay, ibig sabihin nun, kapag lumagpas ng 200 pesos ang cost per lead mo, mahal na yun. Nakuha, Ma'am Los Santos, nakuha yung anong tawag dito? May copy ba kami niyang Google Sheet na yan? Yes, nandoon sa day 5. No, sa day 5 makikita nyo doon. May link po doon. Coach Senior Specialist course nyo, pwede pa check ang FB ads namin sa inyo before namin i-launch. Yes, pwede. Yes, pwede naman. Pwede naman. Kaya lang, kung halimbawa hindi bi-monthly coaching sessions natin, hindi kita ma-guide ng live. So pwede akong magbigay lang sa iyo ng recommendations via text or via voice message. No? So yun yung sana all may aircon. Ayan, so may lead acquisition metrics sa FB ads. Yes, may lead acquisition. Kung ibig sabihin, yung part na to, saan na yun? Ayun o, yung lead acquisition cost mo. Magkano ba yung cost per lead mo? Assuming lang na, ito na, di ba? So, nakita mo na alam mo sa sarili mo na kapag ka merong 50 leads na pumasok, okay? Pag may 50 leads na pumasok, malamang sa malamang, 3 bibili. Okay? Ngayon, i-divide mo yung 10,000 pesos mo dun sa 50. Okay? Kapag anong tawag dito, mas mahal sa 200 pesos yung cost per lead mo dito sa ads manager mo, dito, ibig sabihin nun, kailangan mo nang patayin yung ads mo. Kasi, yun yung ideal cost per acquisition mo lang pagdating sa metrics. More than that is mahal na. Okay? Coach, may partner ba o kilala kayo na nagtuturo how to close deal? Yung tipong closer ba ang tinatanong mo, yung close, meron kasing appointment setter, may closer. Wala akong kilalang Sayang kasi ang results ng FB ads kung hindi na i-close yung deal closer. Yes, closer ang tawag doon eh. Wala akong kilala, ma'am na closer. Ang line of business niya, Sir Dan, is memorial lot. Ibig sabihin na nagbebenta siya ng memorial lot. So, for every memorial lot na nabebenta niya, ang average order value nun is 4,000 pesos. Okay? Now, yung 4,000 pesos na yon, dapat nun, sa 10,000 na ads niya, is maka at least 3 man lang siya or 4 para lang anong tawag dito? Makuha niya yung return on ad spend niya or mag-break even man lang siya. Now, tingnan mo to Ma'am Los Santos may babaguhin ako dito kasi given na yung AOV mo yung average order value mo given na 4,000. Tingnan mo kung in-improve ko yung i-improve ko lang tong CTR. Okay? Improve ko lang yung CTR ng 2%. Pansinin mo lahat 200,000, 20,000 impressions, 200 na clicks, tapos yung conversions 3. Gagawin kong 2% to, tingnan mo mangyayari. Ayun Meron kang 400 link clicks at meron nag-convert sa yung 6. From anong tawag dito? From 3 naging 6. Tingnan mo, yung revenue mo tumaas by just adjusting the click-through rate. Ibig sabihin, kung maganda yung ads mo, kung relevant yung ads mo, ang click-through rate makikita mo dito. Ayan click-through rate, CTR. Yun lang i-adjust mo, yun lang i-improve mo. I-improve mo lang yung ads mo, and then, makukuha mo na yung desired na number of, anong tawag dito? Ayan yung click-through rate mo, naging 2% from 1%, then, gaganda yung results mo. Okay? Now, pansinin mo, 1% pa rin yung click-through rate ko. Ang papalitan ko ngayon ay CPM. Pinaganda ko ngayon yung CPM. Ibig sabihin, mas maraming nakakakita ng ads ko. Gagawin ko ngayong 250 to. Tingnan mo. Diba? Naging 6 pa rin. Okay? 6 yung ating bumili kasi yung CTR natin bumaba. Okay? From 2%, binago ko naging 1%. So ito lang itong 4 lang na to ang inyong matutunan, no? Itong 4 na may green na to,
matutunan nyo kung paano i-compute, I can guarantee you guys, kikita kayo kay Facebook ads. Ay, kikita kayo sa ads nyo kay Facebook ads. Coach, Hmm. sabi nyo, eto lang ang babaguhin namin. Pero all those four green, out of control naman tayo dito, di ba? May CPM, CTR, CVR. ah may control tayo. May control tayo sa CPM, may control tayo sa CTR, may control tayo sa conversion rate, may control yung AOV, maaaring may control Given. tayo. Oo, maaaring given kasi Given niya. sa niche mo, sa industry mo, given yung AOV. Pero kasi kapag halimbawa nasa e-com business ka, let's say ang AOV mo ay 500 pesos, para magkaroon ka ng positive ROAS, tataasan mo yung AOV mo, yung average order value mo. Okay, kasi pansinin mo to, pag binabaan ko yung AOV ko ng 500, bababa tong ROAS ko. Ayun, nagiging 0.30. Nakuha. So, Yes. itong apat lang na to ang matutunan yung i-tweak. Ang tanong kasi dito ni Sir Allen, Coach, how to improve CPM? Okay? Ito, simple lang. Pag gusto mong mag-improve yung CPM mo, dapat engaging yung ad mo. The moment na may nag-comment dun sa ad mo, how po, paano po, replyan mo kahit na puro basura yung mga comments doon. Replyan mo ng replyan. Mapapansin mo yung CPM mo bumababa. Okay? Kasi nakikita ni Facebook na engaging yung ad mo, marami nagko-comment, marami nagsi-share, marami nanonood. Over time, makikita mo yung CPM mo bumababa na bumababa. Mas maraming tao yung makikita. Mas gusto ni Facebook yon. Okay? Si coach, pwede pala nating i-manage. Like for example, kung halimbawa magra-run ka ng ads mo, para lang mapababa yung CPM mo, kausapin mo yung mga halimbawa, team mo, na sabihin mo mag-engage lang kayo dun sa ads ko. Pwede. Pwede. Pwede yun. Pwede. Para lang mapababa yung CPM. Basta't So yun yung sinasabi yung controllable mo yan. yes, controllable mo yan. Basta't guys, yung magko-comment doon sa ads mo ay hindi admin ng page. No? Halimbawa, dapat lang kayong dalawa mag-asawa lang yung admin ng page. Yung team mo dapat hindi admin ng page. Okay? Mm-mm. So, dapat comment sila doon, usap-usap sila doon, bahala silang mag-usap-usap doon, hanggat sa humaba yung thread. Habang tumahaba yung thread ng usapan doon sa comment section, napapansin nyo yun ni Facebook na mag-engage yung tong ad na to. Okay? Tapos, wag nyong i-leave yung mga comment. Mapapansin mo, tingnan mo yung ads ko, halos lahat ng comments doon may reply. No, wala akong siguro may miss man ako isa or dalawa. Pero lahat ng comments doon sa ads ko na nagko-comment doon, ano po kung next ng live training, ano po makukuha sa training, bla bla, magkano po yung training, nire-replyan ko yon. Mas gusto ko na humaba yung conversation doon sa comment section para yung CPM ko ay bumaba. Nakuha? So may mga nakikita kasi kami na halimbawa parang nag-FB ads tapos may magre-reply doon kahit nonsense naman yung reply nila, kailangan pa rin sagutin yun para lang Yes. magkaroon ng engagement. Yes. Kahit na kahit na basura nga yung mga reply doon mga comment doon replyan nyo. No, replyan nyo yung tipong meron kasi yung mga nag-a-ads, ano ba naman tong mga comment na to, nakakasora, nakakabwisit. 'Di ba? Ganun usually yung thinking natin ng yung parang waste of time lang Hindi. Replyan nyo yun. Hanggat tumahaba yung conversation doon, mas maganda yon. Let's say for example, meron kang nag-ads ka, 'di ba, nasa memorial ka ngayon, yung yung business line of business mo. Mm-mm. Tapos nag-comment doon yung isa, ay pangit naman yung na yan. Hindi. Ganito. Halimbawa, saan po yung location? Tapos magre-reply kayo. Ito po yung location, ma'am. Ganito, ganyan, ganyan. Tapos, anong tawag dito? May sasagot doon na team member mo. Anong tawag dito? Let's say, gagawin mo ng parang i-intriga mo yung comment section na parang, ay pangit naman yung ganyan. Basta meron kang something na magkukos ng Conversation. conversation ng
Na basta't wag lang ano, wag mo lang ibabash. Wag niyo namang So ibabash. mali yung ginagawa pala ng iba, na ginagawa na lang parang pinapatay agad nila yung conversation, PM send po. Yon, very wrong yon, maling-mali yon. Yung tipong, Ah, how po, PM sent po, tapos na yung oo, conversation, wala na. How oo, po, saan po ito location? PM sent ma'am, tapos na. Pero kung, let's say for example, saan po yung location ng memorial lot nyo? Dito po sa Cavite. Tapos, yung bigyan mo siya ng hanging question, hanging answer. Diba, saan po yung location mm, ng lot nyo? Replyan mo, Cavite po. Saan po sa Cavite? Magre-reply yun eh. Kasi hindi kompleto yung sagot mo eh. Saan po mm. sa Cavite? Di hahaba yun. Dito po sa bandang Biglang Liko Street. Ano pong ano, anong exact location, ano pong landmark? Ito po, dito po malapit sa sa all day supermarket, mga ganito ba? Ganun pa oh. So anong location, anong work hours niyo po? Anong time po kayo nagbubukas? Hanggat sa humaba ng humaba. Pero kapag halimbawa coach, halimbawa may nag-message ng nonsense tapos sasagutin mo tapos iha-hide mo na lang, parang halimbawa tapos na yung usapan, iha-hide mo lang Ay, siya wag para niyong i-hide. Wag niyong i-hide kasi nare-recognize ni Facebook ah, 'yon na something is going on dun sa comment section. Ayaw ni Facebook ng ganon. nang may hide. Oo, hindi nyo dapat hina-hide yon. Kung merong mang nang babash sa inyo doon sa ads, let's say, ang pangit naman ng location na yan, sagutin nyo. Thank you for commenting in our post. By the way, maging nice pa rin kayo. Tingnan nyo. Oo, Tingnan nyo in reverse. Parang yung psychology nun, binash kayo, pero instead na gatungan mo ng, ang pangit mo din naman eh. Pero replyan mo ng maganda, yung mm. by the way ma'am, thank you so much for thank you sir for your comment. By the way ma'am, sir, ano po ba ang ano niyo, bakit niyo po ba nasabing pangit? Ano po ba ang definition niyo ng pangit doon sa location, ganyan ganyan. And then by the way, tsaka niyo pahabain yung conversation. Okay? Tapos dapat 'yon yung conversation at the end of the thread ay maganda yung kinalabasan na nasagot nyo lahat nung ano niya nung anong tawag dito, lahat nung objections niya. Ganun. Okay? Okay. Thank you Ganon. coach. So controllable mo yung CPM. Yung CTR controllable mo din yan kasi kapag maganda yung ads mo, obviously marami yung magki-click. Yung conversion rate controllable mo yan dahil ito, halimbawa ito, yung conversion rate. CTR is good, CPM is good, walang benta. Ibig sabihin nun may website problem ka or landing page problem. Ibig sabihin, makokontrol mo yung conversion rate mo based doon sa website mo or sa land. Kasi katulad ko, yung ads ko guys, nung sinesend ko yung traffic doon sa mismong website ko, hindi nagko-convert. Nung ginamitan ko ng landing page ni Funnelfy, nag-convert. So ibig sabihin, okay naman yung CTR ko, okay yung CPM ko, wala nagko-convert na sales, may problema ako sa landing page ko or doon sa website ko. Kaya ginamitan ko ng landing page. Yun yung how to do a quick fix. Okay naman yung CTR mo, okay yung CPM mo, may pumapasok na sales, pero negative yung ROAS mo. Ibig sabihin, mababa yung return on ad spend. I-check mo yung average order value mo. Okay? I-check mo yung average order value mo, taasan mo yung average order value mo ng instead of 500, gawin mong 5,000. Ayan o, magpa-positive ka dyan. Okay? Paano katulad nung sa akin coach na given lang yung AUB mo? Pag given yung AUV mo, wala kang magagawa doon. 4,000 lang talaga yung AUV mo. Ang i-improve mo dito, either CVR, CTR, or CPM. Okay. Okay? Pang-apat, CPM is super expensive. Sobrang mahal ng CPM. May pumapasok naman na sales. Sales are quite okay but mababa, mabagal. Tingnan mo yung competition. Baka masyadong marami kang competition dun sa interest targeting na yon. Okay, baka masyadong marami kang kalaban dun sa demographics targeting na yon. Competition is so high, test other or similar audience. Ganun lang siya kasimple. Nakuha? Nakuha yung Yes coach. okay, so very good. Thank you. So controllable as long as relevant ads like maganda yes. Meaning, coach, need lang i-focus yung optimization sa 4 na factors na yan. Yes, Sir Harold, yun lang. Wala ka nang ibang, kasi pag tinignan mo to, mababaliw ka dito. Yung mga metrics na to, yung customized columns na yan, sobrang dami niyan. Aanuhin mo yan.
Diba? Hindi mo yan maintindihan yung mga iba dyan eh. Ito nga, hindi ko rin mga maintindihan yung iba. Yung mga, ito, gameplays, wala naman yan. So, hindi mo kailangan kabisiduhin lahat yan. Basta't maintindihan mo lang itong apat na to, goods ka na. Okay? So, so meaning, so dapat i-block yung basurang message sa ads nyo. Ha, ha, ha. Wag nyo pong i-block, wag nyo pong i-hide. So, malalaman ni Facebook yun, no? Coach, halimbawa yung reply ay from a bot. Okay lang ba yun or dapat manual reply? Pwede yung bot. Walang problema yun. Walang problema yung bot, no? Or it doesn't matter as long as may reply whether automatic. Oh, okay lang yun. Walang problema yun, Sir Allen. Okay? Paano po yung naka-angry react sa ads nyo? Di po ba magmukhang scammers ka or baka isipin ng ibang makakita sa ads mo na bad service ka? Walang problema doon. Huwag niyo pong pansinin yun. Kahit ako, meron din akong angry eh. Yung ads ko, meron ding mga angry reactions din eh. So, wala tayong magagawa. Meron talagang mga taong ganun. Yung, anong tawag dito? Yung mga walang magawa sa buhay. So, huwag niyong pansinin yun. Ang pansinin niyo kung paano niyo may improve tong apat na to. Okay? Kung paano niyo Coach, may... yes, go ahead. Coach, ano yung solution pagka yung halimbawa naging FB ads ka, tapos halimbawa may nagre-react doon sa mga ads mo, may nagtatanong na how much yung ganyan. Tapos, ang problema kasi kaya namin hinahide is may mga iba kasi na spying sa ads mo doon sa results mo. And then, bago ka pa maka-contact doon sa nag-i-inquire, na-contact na nila for the same Spam. product. Ano to? Hindi, kinukuha nila. Kumbaga parang, ano ba yung pinapirate nila? Pinapirate nila. Oo, Oo, dina-direct message nila. may mga ganun guys. May mga ganun. Wala tayong magagawa doon. May mga ganun Kaya kami talaga. nag-hide eh. Huwag niyo po siyang i-hide. I would suggest huwag niyo i-hide. Pero, um, kung ako yon na merong nag-i-spam dun sa comment section, iwi-win ko yung iwi-win ko yung user na nag-comment na yun doon sa comment section ko. By the way, itag mo halimbawa, kunyari ganito. Si Ma'am Bethel ang nag-comment doon sa comment section. By the way, mas maganda dito sa amin, sa Memorial at sa amin, mas maganda dito. Just send us a message. Ngayon, kung ako ang gagawin ko doon, itatag ko yung si Bethel. Sabi ko, Ma'am Bethel, out of respect naman, pare-pareho tayo sa ano na to, sa industry na to. Baka naman, wag niyo pong gawin yung ginagawa niyo kasi unethical po yan. Makikita po yun nung nag-comment na na tao na Hindi, pero hindi sila nagme-message doon sa ads ko eh. Ang ginagawa nila, halimbawa nag-ads ako, and mm, then magse-send ng message, halimbawa si Mary Joy, sasabihin niya, how much? okay. Doon sa message, doon sa FB ads ko. And then, ang mangyayari, halimbawa si Bethel selling the same memorial lots that I have, ang gagawin ni Bethel, magda-direct message siya kay Mary Joy for the same item. So, kumbaga parang nauna na siya. So, pag halimbawa, i-PM ko si Mary Joy or kahit na mag-reply ako doon sa tanong ni Mary Joy na how much, si Bethel, nakapag-PM na diretso kay Mary Joy Paano niya nakuha ng yung price ni list. Mary Joy? Paano niya nakuha yung contact ni Mary Joy? From doon sa nag-how much siya, Doon sa comment section, halimbawa, tama? doon sa comment section. Paano mo Direct. nalaman na nakuha ni Ma'am Bethel yung yung Sasagot si Mary Joy, pag halimbawa piniem ko siya, or kaya naman halimbawa nag-reply ako doon sa comment niya, sabi niya, okay, meron nang nag-message sa amin. Ganun lang. So I will si then Ma'am Bethel hindi naman nag-comment doon sa comment dumiretso. section. Hindi, didiretso na siya kay Mary Joy. Kaya ang Ah, ginagawa namin, hinahide namin kahit na yung mga nagre-reply ng halimbawa, how much, yung mga potential buyers, hinahide namin yung mga comments para yung mga halimbawa, yung mga nag-i-spy or kaya na ma-migrate ng, alam mo yun, yung ikaw yung nag-run, ikaw yung nagbayad ng FB ads, ikaw yung nagpakahirap. Tapos pag eto na yung buyer, ididiretso na nila, ipapirate na nila. Magsisend sila ng halimbawa sinabi ni Mary Joy na how much, si Bethel magsisend diretso kay Mary Joy ng price list for the same for the same galing ng Pinoy, no? memorial lots. Oo, Ang ganun. Kaya galing ng nakakasama Pinoy. ng Talagang loob.
bilib ako sa resourcefulness ng Pinoy. Kaya kami Um, nag-hype. hindi ko alam kung paano susolusyunan 'yan, pero um, hindi ko sure eh. Pag hinahid nyo kasi maapektuhan yung ads nyo eh. Kayo maapektuhan pag hinahid Hmm. nyo. Apektado kayo doon. Tataas yung CPM nyo doon. Hindi magkakaroon ng magandang resulta yung ads nyo kasi pag hinahid nyo, sino pa magko-comment? Wala na kasi naka-hide na yung yung engagement nyo doon eh. Ibig sabihin pag tiningnan ng user yung ad nyo, parang halos walang comments kasi naka-hide nga, 'di ba? Mm. So, hindi ko sure kung paano siya anuhin. So, medyo lang Iyon, pera-perata lang. nakakasama lang ng loob. Nakaka Ikaw ang bayad ng FB ads tapos andiyan na yung buyer, sila yung magbebenta. hindi ko Silang nakabenta. hindi ko sure paano Mag-ano kayo, ma'am? Mag-ano kayo, siguro response time na yan. Tama yung sinabi ni Sir Dan, yung response time. So dapat Yun mas nga mabilis eh. kayo. Dapat mas mabilis kayo doon sa sa mga scammer, mga Yan nga kaya pagka yung nagrarun ng ads, dapat talaga pala nakatutok. May Ah, taong nakatutok. kailangan automation. Pwede kayong ng ManyChat, yung ManyChat po natin natin tuloy ManyChat, check niyo yung ManyChat. Pwede kayong mag-automated sequence. So pinagbabawal yung technique ang tawag doon, pwedeng iban. Maganda may standby mag-reply ganyan. So yun, yan, tama po si Sir Dan. Kailangan mag-develop ka ng sarili mong sales pipeline yung mabilis mag-respond. Yun lang yung alam kong solusyon na makakasagot doon sa sa problema niyo na yan. Mabilis yung response time kasi baka mamaya nag-inquire si customer ngayon na replyan mo after 2 to 3 hours, wala na. Tapos kayo doon. Mauubos kayo doon. Okay? So, yan. Ganun lang kasimple guys ang Facebook ads. Overall, matutunan nyo to, itong metrics na to, magiging successful kayo sa Facebook ads. Mag-run ng Facebook ads. Applicable to sa lahat ng industry guys ha. Hindi lang sa Memorial Lot, hindi lang sa e-com, hindi lang sa local business. Lahat po, applicable tong computation na to. Okay? Saan po makikita yung sheet na yan? Sa day 5, nandoon po yung link. So check nyo po doon. No? Okay? So, questions pa? May mga questions? Okay? Walang questions? Guys, may papakita ko sa inyo ha. Mabilis lang. Okay lang ha. Sana may natutunan kayo sa lesson na to. Yun kasi yung pinaka-importanting lesson natin, no? Sa Facebook ads. At kahit hindi kayo ganun kaka-expert, ay magiging kayo doon. Magiging proficient kayo. Okay. May papakita ko sa inyo guys, no, para lang Okay. Kita yung screen ko guys. Okay. Type 1 kung kita. Yan, Upwork. Okay. Ito yung Upwork ko guys, no? So, ang sinisingil ko kasi sa client ko per hour is $40 per hour. Tapos, depende na lang sa, kung gusto kong i-fix price, okay, pinifix price ko din sila minsan. Okay? Now, anong tawag dito? Sabi ni Sir Harold, sana OL. Okay, mababa pa nga yan eh. Meron pang media buyer dyan, 50, 100, 80. Pero, nagiging competitive lang tayo sa 40 or 50 lang doon ko pinapasok yung per hour ko. Okay. Now, may question ako sa inyo guys. No? So, kung $40 per hour ako, ng $40 per hour, times magkano ba ang conversion rate ngayon? 56 ba? 55? Sa 55 na lang. Ibig sabihin, ang per hour ko na charge is 2,200 pesos per hour sa client. Okay? Sa 5 days training natin, nag-aalat ako sa inyo ng 1 hour per day. Okay? So, ang binayaran nyo is 499. Okay? 499 ang binayaran nyo. So, technically, parang binabayaran nyo ako ng 100 pesos per day for 5 days. Now, question guys, sulit ba yung binayaran yung 499
na 5-day Facebook Ads Challenge plus nakuha nyo pa yung beginner's guide. Type 2 naman guys kung sulit. No? Okay. Salamat guys. So gusto ko talaga yung nandito sa course ko ay hindi naman nasayang yung pagbili nila ng course. Gusto ko sulit na sulit yung binayad nyo sa akin na 499 pesos. Now guys, second question ko. Yung expert level kasi, ang presyo nito is 10,499. Okay? Ang advanced lessons naman on your senior specialist course is 2,499. Now, kapag nag-avail ka sa digital scientist ng pag in-avail mo yung digital scientist, automatically makukuha mo na rin yung senior specialist na course. Ang kagandahan pa dito, lifetime membership na siya, 2,499, at makakasama ka pa sa bi-monthly coaching sessions, live, lifetime membership. Sulit ba yung guys? Forever access na po ba yan kahit mag-price increase ka? Yes, forever access na po yan. Okay? So, yun lang guys, bago ko tapusin tong session na to, gusto ko lang nag-a-update po ba kayo? Yes, every now and then nag-a-update po yung courses po natin. Ibig sabihin po, yung expert level, every now and then nag-a-update yan. Yung digital scientist plus yung senior specialist, ito total mo kasi yan, 10,499 plus 2,499, total of 12,998 po yung dalawa na yan. Pero I'm giving you guys for only 2,499 up until tonight. Okay? 2,499 yung dalawang course po na yan. And kasama po kayo sa lifetime membership coaching po natin by monthly coaching sessions. By next year po, wala na po ito. Yung offer na 2,499. Hindi nyo na po makukuha yan. Itong batch lang po na ito. Okay? So, if you have anong tawag dito? If you are interested to upgrade sa digital scientist, it is your time tonight bago mag-expire yung promo code. Okay? So, para hindi ka na mag-YouTube, tama po si Ma'am Mary Joy, dito ka na lang po sa akin, tuturuan kita, bibigyan pa kita ng certificate kapag nakita ko na talagang expert ka na. Okay, may GCash yan, coach? Yes, meron po. Nandoon po sa anong tawag dito? Sa pag kinilik mo yung expert level, check out ka lang doon, gamitin mo yung anong tawag dito? Gamitin mo yung promo code, nandoon dito yung instruction sa Day 5 Facebook Ads Challenge. Okay, click mo to. Ito yung instructions kung paano ka makaka-avail ng digital scientist course. Okay? So, continue mo lang yon. May GCash doon, merong Paymaya, merong PayPal, merong BPI, may Union Bank. Okay? So, yun lang guys. And thank you so much for attending the 5-day Facebook Ads Challenge. And I hope nakabigay ako sa inyo, nakatulong ako sa inyo ng malaki. Kasi yun po talaga yung advocacy ko. Makatulong ako as much as people as possible nang hindi kayo anong tawag dito, nauubusan or nasusunog sa Facebook ads. Okay? Pwede pa magtanong. Yes, Ma'am Mary Joy. Yes, ano po yan? Di ba pag foreign clients, madalas naghanap sila ng portfolio mo, ano po pwede namang ipakita? Maghanap ka ng local business dito sa atin sa Pilipinas. Kontratahin mo sila, libre yung ano mo. Ayoko talagang ibigay ng libre yung services, pero kung yun lang yung paraan para makukuha ka ng portfolio, i-apply mo yung ano mo, yung media buying techniques na tinuro ko sa inyo as a beginner. Tapos kung nag-work or hindi man nag-work, hingi ka lang ng testimonial, ilagay mo sa portfolio mo at least 1 to 3 clients na pwede mong i-apply yung knowledge mo na natutunan mo dito, and then may portfolio ka na. Simple as that. Okay? So, thank you so much for Dan. Very jump pack. Pwede po yung on page and business mo. Pwede naman. Huwag mo lang i-disclose kay client na on page mo yan. Pwede naman. Okay? All right. Thank you so much. Thank you so much, guys. And yung mga nag-upgrade, I'll see you on Saturday sa live training session natin bi-monthly. And then, I'll see you guys around. Okay, Coach, alin ba mas maganda? FB page or
FB account or FB page? Hindi ko sure. Yung FB profile mo, parehong maganda. Basta parehong maganda 'yon. Alin ba mas maganda, FB account or FB page running ads? Kung yung Facebook personal profile mo ba na ginawa mong pang-ads or yung Facebook page, pareho lang, walang problema doon. Kahit na personal profile mo or Facebook page. As long as na Facebook compliant ka, walang problema doon. Okay? Thank you so much and I'll see you around. Just message me sa GC and yun. Thank you so much. Let's go. Bye-bye.